Natabla po si Wesley sa kanila pong Game 1 ni Fabiano Caruana standard event sa Grandchester Finals. Ngayon po, second game na. Anong nangyari? Puti po dito si Fabi. Black naman si Wesley, isang magulong agresibong laban ang nangyari out of the opening na hindi po aasahan. Bakit po? Tingnan nyo. E4 ang tinira ni Pabi. Sinagot po yan ng E5, Knight F3, Knight C6, and then Bishop B5, Roy Lopez. At alam niyo ba, ang tira ni Wesley pag Roy Lopez ay yung Knight to F6 na Berlin defense, popular na solid, madalas na uuwi sa tabla. Kaya nga po nakikriticize si Wesley sa kanyang opening choice. Pero kasi pag black ka, draw is okay. Kaya ganyan po yung mentality ni Wesley. Ngayon, ang tinira po dyan ay yung castling na kung saan ako po. Talagang tablang-tabla madalas yan. Yan po yung Berlin defense na pawn gambit na kadalasan, ang ginagawa ni Wesley, kinakain niya po yung E4. Iibabalik ko lang kasi kung gusto mo magpilit dito, ang pinaka-common talaga D3, wag mo ipapakain. Ang nangyayari kasi pagka-castling, kakainin po yung pawn, tapos ang ginagawa po dyan, nagdi-D4. At pagka D4, kaya po dinipor yan, pag kinapture mo, kahit libre, may pinaganon mamaya, no? Hindi makapture yan. Ang ginagawa talaga dyan, nagna-Knight to D6. At pagka Knight to D6, eto po ang linya. Kinakapture po ito, babawiin mo, and then capture dito, gagalaw yung kabayo, mapapalit yung reyna, kahit na po bad pawn structure, may double pawn sa C, pero may pair of bishop, equal po yun, lagi nalalaro ni Wesley, at hindi lang si Wesley, si Kramnik, paborito yan, si Niemann, tinitira din yan. Madalas po talaga nauwi sa tabla yan. Okay? Pero ito pong si Pabi, may hinanda dito. Instead po kasi nakainin, siya po ay umatras lang. Ngayon, pagka-atras po ng bishop ni Fabiano Caruana dito, may dalawang tira po dito na popular. Okay? Isa po yung E4, isa po yung capture. Ang best move according sa engine E4 na hindi tinira ni Wesley. Ang tinira niya po, kinapture niya. Ngayon, gusto ko pong obserbahan niyo yung oras. Mahaba po yung oras nila pareho, 1:33, 1:32. Pero sa posisyon na ito, opening pa lang, move number 6, Wesley So. Nag-isip agad na matagal. At instead na itira niya po yung number 1 engine move na linya, mas pinili niya pong capturein yan. Nag-isip po agad ng mahigit 3 minuto sa opening part. Usually sa opening part kasi kung alam mo, itira mo mabilis para makagain ka ng time. Pero nag-isip agad. Tingin nyo ba hindi alam ni Wesley So yan? Ang akin pong hula ko lang naman. Alam niyang preparado ito si Pabi, kaya hindi niya pinili ito dahil mas malamang sobrang handang-handa si Pabi doon. Ngayon, kinapture po ni Wesley at ang tinira ni Pabi, nag-C3 lang. Linya po yan, mabilis pa rin si Fabi. Ang idea po ng C3, medyo magugulat kayo, pinapakain yung pawn. Ngayon, anong mangyayari, Coach? Libre yan. Bakit hindi kinapture ni Wesley? Hindi niya kasi kinain. Ang tinira po ni Wesley, yung Bishop E7 develop para makapag-castling. Ang tanong, Coach, ano ba mangyayari pag kinapture? Magkakaroon ng rook to E1. And then pagka bishop mo dito, kakapturean ka lang. Ngayon, iisipin nyo, Coach, safe naman na makakastling. Masakit yung knight to D5 na talon. Ayan, no? Mawawala yung bishop mo. Ngayon, pag dinipensahan mo, kahit daw tirahan ka lang ng queen to D3, eto yung mga masakit na atake. Ayan, no? Underdeveloped ka, hindi mailabas yung bishop. Madadali ka dito. Pwede din kainin, mamaya pwede din tumalon doon. Ang daming tutok. Clearly better for the side of white. Kaya ibalik natin yun, hindi po tinex kahit libre yung pawn. Yun po yung dahilan. Kaya ang ginawa ni Wesley, nag-bishop to E7. Pagka bishop to E7 ni Wesley, kinapture na po yung pawn. Binawi na tinirahan ni Wesley ng castling. Ngayon, tingnan nyo po yung oras. This is move number 8 pa lang, pero lamang na po ng 7 minuto si Fabiano Caruana. Halatadong preparado kasi 1:32 siya, talagang tumaas pa, hindi na bawasan Anyway, pagka-castling, nag-develop ng kabayo and then Wesley So, grabe po, no? Tumira lang po ng knight to C4, number 1 engine move. Anong reason? Gusto niya pong makatulak at mailabas na po yung kanyang bishop. Ngayon, ang tanong, Coach, syempre, magtutulak ka, unahan kita. Ayun. Ang gagawin, since sinatake yung kabayo, tumalon sa E5.
Pagkatalon sa E5, nag-bishop lang po sa may C2. Ang bilis tumira ni Fabiano Caruana na sinagot ni Wesley ng D6 lang. At pagka D6 po ni Wesley, knight takes to E5. Siyempre, binawi po yan ng kabayo. Hindi pwede yung pawn kasi pag nag-pawn takes ka, may ganun, no? Okay? So, binawi ng kabayo and then F4 was played a very aggressive move. Pero yung oras ni Fabi yung mas nakakatakot eh. Lamang na lamang, ang bilis tumira, ang ibig sabihin home preparation pa rin yan, aggressive at ang matindi inatake, siyempre tatakbo ka at ang magandang takbo niyan talaga knight D7 para lilipat siya dito, okay? Wala, sabi ni Fabi, wala akong pakialam kahit maganda yung takbo mo, eto sa'yo, boom! Grabing atake, agresibo sa may king side, talagang nananalasa na doon. Ang pinaka-tema niya, para pag pumunta dito, susundutin na naman. Tapos may mga pasok dito, grabe yung atake guys, oh. Grabe yung mga atake, oh, dito. Grabe! Ang lakas ng mga atake paparating, di makalabas to. Anyway, sabi naman ni Wesley, teka lang Brad, masyado ka nang malupit ah. Inaatake mo ako, hindi ko na alam yan ah. Ang tinira po ni Wesley, nag C6. Medyo hindi siya best move kasi ang best move ng engine is rook to E8. Pero matagal pinag-isipan ni Wesley yung C6, no? Matagal. Tingnan niyo po 120 pagka C6 niya o 102 na lang. Ibig sabihin 18 minutes po ang kanyang nagamit sa tiradang C6. Ano ba gusto niyang mangyari? Gusto niya i-takes mo to, of course. Tapos pag na-takes mo, walang pressure doon. Pwede kang magtulak, pwede kang lumipat dito, pwede kang gumanon doon. Pagkapunta mo dito, nakabukas na yon. So magkakaroon siya ng magandang play. Hindi lang yon. Pag tinulakan mo, pwedeng tumalon doon. May mga ganong idea. Kaya po siya nag-C6. At pagka C6 niya, ang bilis pinawalan. Gini 5 lang ni Fabi. Grabe, tira lang na tira si Fabi, 134. Nag-knight to B6 si Wesley, na tinirahan lang ng H4. Walang pakialam si Fabi. Halatang halata, preparadong preparado. 134, hindi nag-iisip eh. Si Wesleyson naman, ako napaisip na naman siya na matagal. Naramdaman niya yung malakas na paparating na atake. Kaya siya ay tumira na lang ng F5 na kung saan question mark according sa engine. Ibalik ko lang, no? Ang tamang tira daw dito is knight takes D5. Na kung saan pag kinapture, takes ka, titira lang daw yan ng bishop to E3. Ngayon, tingin ko po ang kinatakot ni Westiso dyan, yung idea na ito. Kasi kaya niya in F5 eh. Hindi po kasi uubra na yung F5 dito dahil may empasan. Ngayon, pwede ka naman pala mag G6 dyan. At pagka G6, magki-queen to F3, nakakatakot lang po itong tingnan pero effective pala yan. Magkaka H5 kasi, nakakatakot po itong tingnan as in nakakatakot yung mga ganyang idea. Nakakatakot pero okay lang daw, queen B6 ka lang, ano, pa bishop E3 mo lang, tapos D4 o medyo goods pa daw yan, tapos kainin mo nga lang daw to eh, grabe yung engine, no? Nang hinain lang. Nang hinain lang pagka bishop to E4, anong tira? D5 lang, pusong lang. Ang hirap ng mga pinapatiran ng engine. Pagka takes, bishop F5, ayun. Medyo masusuportahan yung pass pawn. Wala daw yung atake na yan. Wala daw, hindi daw ubra. Anyway, nakakatakot po yung parating na pawn. Kaya inunahan na ni Wesley ng F5. Yung F5, hindi naman ganun kamali. Hindi lang siya yung best move. Pagka A5 is nag-A4 naman si Fabi. For the first time sa laro, nag-isip si Fabi. Hindi niya alam yung gagawin sa F5. Ibig sabihin, yung tira na yan, hindi yan pumasok sa preparasyon ni Fabi. So, pagka A4, first time na nag-isip si Fabi, tinirahan lang ng bishop D7. Pagka bishop D7, nag-rook to E1, talaga nag-iisip na si Fabi. Oh. So, sa may A5, 12 minutes kinami niya, dito 14 minutes, kaya medyo dumidikit na yung oras. Wesison naman po, nag-rook to C8 lang. Pagka rook to C8, nag-A5 na kung saan kinapture, takes, and then nag-develop lang ng bishop to E3. Alam niyo ba dito ang best move daw is bishop to B3 para may pressure doon. Ayan o. Pero inuna yung bishop to E3. Hindi siya best move pero goods pa din daw. Ang ginawa ni Wesley, nag-A6. Nag-A6 na according sa engine evaluation, this is clearly better for white. Ang hirap kasi laruin eh. So pag A6, tinirahan po ng bishop to B3 na.
At pagka bishop to b3, nag-bishop lang po. Dumipensa, tumira na po ng bishop to b5. Nag-king move lang si West, na sinagot po ng bishop to b6. Nag-queen lang po sa may e8, hindi pwede dito kasi masusundot. Na kung saan sinagot ng bishop c6, binawi, and then nag-queen to e7 na sinagot ni Wesley ng rook to f7 persado, tapos tinirahan ng rook to c1 na mali. Aba, ano bang tamang tira? Ang tamang tira na hindi nakita, alam niyo ano? 19 minutes pa, hindi ito nakita ni Pabi, nabigla ako dito Hindi niya yun nakita. Rook to e3, napakasimple. What's the point? Gaganito. Siguro naisip niya, magki-queen move lang. Tapos pag gumanito, magbi-bishop to f8 lang. Pero tagilid yan sobrang passive na ng galawan, gaganon ka na nga lang daw, tas ganon, di makagalaw Tapos mamaya gaganon. Ay hanep, hindi nakita ni Pabi yun. Ang ginawa niya is nag-rook doon. Mas dumali ang buhay. Tumulak, may lalabasan na. Hindi pa nga gano'n kaganda Ang best move daw is queen dito or queen dito Pero goods pa rin naman kasi wala naman threat pa dito. So ang ginawa po is nagtulak ng pawn na sinagot ng king move lang. Pagka king move, nag-king move lang din. Medyo passive na daw. 7 minutes na lang si Pabi. Queen move, medyo nakaka-recover na. Kinapture, nag-queen takes, and then nag-queen to e3, kinapture takes, and then nag-bishop doon. Yun, medyo nabuhay na. Ang ginawa po, Chumek, hinarang, bumalik doon, umangat, no? And then, nag-king move lang si West. Teka, kasi 1 pawn up si Wesley. So, babawiin, no? Nabawi. Pero pagka king move doon, tabletas na to. Okay, nauwi sa tabla yung laban. Wala na, tabla na. Tabla na, Okay, pinalit na lang. Nauwi na sa tabla. Grabe, nakasurvive si Wesley. Grabe, losing na. Kumbaga, na-shoot na siya sa balde sa opening prep ni Pabi. Pero eventually, hindi nakita yung rook a3. Ganda, no? Grabe pala. Nakasurvive lang si Wesley so pala doon. Na-survive yung losing position. Anyway, eto po ang kanilang ruling. Anong mangyayari pag natabla yung dalawang standard? Pag natabla yung dalawang standard, nagkakaroon sila ng bonus. Bonus po na blitz game. At ano ang nangyari sa blitz game? Ang blitz game po, 5 minutes plus 2 seconds increment. Ngayon, pag natabla yan, tuloy-tuloy, another match, palit-palit lang ng kulay, palitan ng kulay, ganun lang po mangyayari. 5 minutes plus 2 seconds increment, at kung sino manalo, additional 2 points. No? So far, since dalawang tabla yung standard, pareho po silang may 6 points. Eto, pambreak lang ng tie, bonus game, kung sino manalo, plus 2 points. So ang nangyari po, itim na naman si Wesley sa first game. Naulit, hindi. Nag-A6 na si Wesley, hindi na pumasok doon. Okay? So, ang opening po nila is Roy Lopez na po, na tinatawag po nilang more defense anti-martial, kasi martial yung ginawa yan, anti-martial yung rook to b8 na yan Okay, so ganyan po nangyari yan, typical lang po na development, kinapture lang, and then nagtulak ng pawn si Wesley sa d5 na hindi po gano'ng kaganda, kasi ang pinakalinya talaga dito sa ganitong klaseng position, bishop to f8 tapos gumaganon po yan no, pine-pressure lang to. Pero inuna niya po yung d5 na hindi daw gano'ng kaganda. Kasi pagkatulak, hindi pa pala gano'ng kaganda yung tulak. Ang best mo pala, knight c3 develop lang. Knight c3 develop, no, ipit-ipit. Anyway, tinulak, nakapasok. Pagkapasok, knight c3, takes, and then bishop to f5, tamang develop lang. Nag-bishop to d2, nag-queen move, and then nag-atras. At pagka-atras, nagtulak si Wesley na mali. Ang tamang tira daw is hamunin mo dito. The reason also is to defend the knight para dito tatalon. Ganda ng ikot. Ang ginawa niya kasi tinulak niya, nakaganon. At pag ganon, nag-rook doon na mali. Medyo delay daw, no? Ang tamang tira daw is kainin. Nakakatakot kasi na pin Anyway, gumanito, kinapture yung pawn. Pagka-capture sa pawn, nag-rook doon, nag-rook lang sa may c1, lamang na daw, no? Na pin So pagka ganito, tumalon yung kabayo, nag-rook doon, no? Another biggest mistake yun. Ang tamang tira, hirap laruin bishop to e6. Natali Ako, ang gagawin ko dyan dito tapos gaganon. Ang problema, yung knight na to, gaganito, ikot, may pressure doon. Kaya kailangan depensahan din. Grabe, no?
Anyway, ang ginawa is gumanon para atakihin, kaso tinulakan lang, napakagandang tira daw. Bakit? Eto parating, pusang galadi, wala kang magawa. 'Pag kinapture mo, night jump, ngisay, nakapin. Ubos, ubos, ubos. Kaya nga po ang ginawa, nag-queen na lang, kinapture, kining mo ban, gano'n pa rin kasi mangyayari. 'Pag kinapture mo naman 'to, kakainin po lahat 'yan. Tapos may check, kaya king move lang. At pagka king move, nag B5, ayun ang isa, capture, takes, and then punta doon. So 2 pawns down na ba si West, 2 pawns down na. Bishop lang doon, pressure, kinapture yung kabayo bago pa tumalon, binawi, and then kumapture din doon. So hindi pa tumakapture, magkakapalit-palit, pero sabi, ala, kainin ko pa rin yan. Kinapture, takes, at ito pong endgame na to, sado kakainin yung bishop Okay, capture, takes, rook lang doon, ubos. Bakit? Pasado ka bumalik. At pagkabalik mo, tulak. At kahit anong gawin mo depensa, eto na yung kasunod. Iyakan time na, panalo na. Ito pong si Fabiano Caruana. At dahil doon, ang standing, eto po. Ayan no. So si Wesley 6, si Fabiano 8. Si Vincent Keimer naman, tinalo po siya sa second match ni Prague. So ang score nila, 9-3. Ngayon, hindi pa po tapos ang semifinals na yan. Kasi, meron pa pong rapid at blitz tapos i-add yung score. Pakita nga po ulit yung format. Ayan no. So ang pinaka format po, ganito po, ayan no. Magkakaroon pa po ng rapid games and blitz game. Mamaya po yun So 2 rapid games at 4 na blitz game ang lalaruin nila mamaya. Ngayon, ang scoring yan, ganito. Sa rapid, yung 2 na yan, per win. Pag manalo ka isang laro sa rapid, consider at 4 points yun. Tapos yung tabla, 2 points. Sa blitz naman, pag nanalo ka, 2 points. So may chance pa po makakuha sila both ng 8 plus 8, 16 points pa. Kaya mahaba pa yung laban Si Keimer, pwede pa rin makahabol yun. Ngayon, kung sino po ang manalo, i-add yung score, may highest points after all the time control, siya po magmumove on sa finals. Tapos yung 2 talo, maglalaban battle for third. So, yun po ang mangyari. Anyway, abangan po ninyo yun. At syempre, yung amin pong application na Biyeron Chess Coach, available po sa Play Store, malapit na sa iOS. Actually, pwede na namin i-deploy. Ang gusto ko lang masigurado, yung mga bug. Ako po kasi nagtatest pa, tinignan ko yung mga bug May mga bug pa ako nakikita Pero, sabi ng developer ko, pwede namin i-deploy ngayon Baka gawin namin, i-deploy namin, tapos check na lang natin yung bug, tapos update. No? Ganun na lang gawin natin. Anyway, supportahan nyo po yung ating Biyeron Chess Coach app. Marami pong salamat sa inyong suporta. Muli ito po yung Coach PD Master Daniel Causo. Abangan nyo pa po yung mga susunod na laban nila. Gagawin po natin ng video. Hanggang sa muli pagkikita, don't forget to like and share, follow and subscribe. God bless po mga kabiyahe. Salamat po ulit sa support. That little mouse, 'cause I'm an albatross.